Tahimik ang baryo San Isidro, ngunit sa ilalim ng katahimikan nito, may mga kaluluwang hindi pa rin mapakali. 3 linggo matapos matagpuan ang bangkay ni Miles, Michael at Ron sa lumang mansyon, may bagong dumating sa baryo. Si Jessa. Bitbit ang isang lumang litrato, kasama niya si Ron, nakangiti, masaya, bago pa nangyari ang lahat. Hindi pwedeng ganito lang natapos, bulong niya. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng pulis na aksidente ang lahat. Kilala niya si Ron at alam niyang may tinatago ito. Habang iniikot niya ang baryo, may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanya. Isang lalaki, nakasuot ng simpleng polo, may dalang folder at seryoso ang tingin. Lumapit ito kay Jessa. Ikaw ba si Jessa? Tanong niya. At tumango naman si Jessa. Ako si Detective Alvarez. Pakilala nito. Ako ang naka-assign sa kaso ng 3 namatay sa mansyon. Biglang naging alerto si Jessa. Alam niyo bang hindi yun aksidente? Diretsahan niyang sabi. Sandaling natahimik ang detective. Pagkatapos, alam ko, sagot niya. Sa isang lumang silid ng munisipyo, inilatag ni Detective Alvarez ang mga ebidensya. Mga lumang police report ng sunog 5 taon na ang nakalipas. Mga litrato ng bahay bago ito masunog. At isang pangalan na paulit-ulit lumilitaw. Elena. Anong kinalaman niya? Tanong nito. Siya lang ang nakaligtas. Sagot ng detective. Pero may nawawala sa kwento. Napahawak si Jessa sa litrato ni Ron. Hindi sasabihin sa akin, Ron, kung walang dahilan. Tumingin si Alvarez sa kanya. Kung gusto mong malaman ang totoo, kailangan natin bumalik sa mansyon. Sabi niya. Isang gabi, muling binuksan ang pintuan ng lumang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nag-iisa. Pagpasok nila, agad bumigat ang hangin. Namatay ang flashlight at muling bumalik ang pamilyar na amoy. Sunog. Stay close, sabi ni Alvarez. Ngunit si Jessa ay may narinig. Ron? Bulong niya. Napalingon siya at doon nakita niya si Ron. Nakatayo sa dulo ng hallway, ngunit hindi nabuhay. Jessa. Mahina nitong sabi. Napaluha siya. Ron, anong nangyari sa'yo?
unti-unting lumapit ang multo. Ikaw na ang susunod. Bulong nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jessa. Ano? Lumakas ang hangin at biglang nagsusulatan ang mga dingding parang nasusunog. Lahat may kasalanan. Napaatras si Jessa. Hindi. Wala akong kinalaman dito. Ngunit bigla nagsalita ang isa pang boses. Sigurado ka? Napalingon sila. Si Elena. Nakatayo sa gitna ng dilim. Mas malinaw ngayon ang kanyang anyo. Sunog, wasak, ngunit galit na galit. Hindi lang sila ang may kasalanan, sabi niya. Tumingin siya kay Jessa. Alam mo ang plano nila at hindi mo sila pinigilan. Parang natigil ang mundo. Hindi. Mahina niyang sabi. Ngunit bumalik ang alaala. Isang tawag, isang babala, at isang desisyon na nananahimik. Napahawak si Jessa sa ulo niya. Hindi ko alam na ganong kalala. Pero pinilit mong huwag magsalita. Putol ni Elena. Lumapit si Alvarez. Enough! Sigaw niya. At doon nilabas isang lumang voice recorder. Pinindot niya ito at umalingaw-ngaw ang boses. Mga sigaw, pag-aaway at ang pag-amin. Na si Miles ang nagsimula ng apoy. Na si Michael at Ron ay tumulong magtago ng ebidensya. At si Elena ay naiwan sa loob. Tahimik at walang gumagalaw. Lahat ng katotohanan nandito, sabi ni Alvarez. Hindi na kayo makakapagtago. Biglang tumahimik ang hangin at unti-unting nagbago ang itsura ni Elena. Hindi na galit, kung hindi pagod. Sa wakas, bulong niya. Isa-isang lumitaw ang mga multo ni Miles, Michael at Ron. Tila hindi na sila galit at tahimik na lang. Lumapit si Ron kay Jessa. At least alam na ang totoo, sabi niya. Umiiyak si Jessa. Patawad. Ngunit ngumiti si Ron at unti-unti siyang naglaho. Biglang nagliwanag ang buong bahay at sa unang pagkakataon, nawala ang bigat, nawala ang galit at nawala ang sumpa. Kinabukasan, opisyal nang isinara ang kaso
Hindi aksidente, kundi isang trahedyang bunga ng takot, kasakiman at pananahimik. At ang lumang mansyon ay nananatili pa rin. Ngunit hindi na ito kinakatakutan dahil ang mga kaluluwa nagmumuto rito ay tuluyan ng nanahimik.